Ibigay mo na ang notebook ko, Ninay. Nakikiusap ako. Ayoko nga, hindi ko ito'y sasaoli hanggat hindi mo ginagawa ang thesis ko. Bakit ako ang gagawa? Hindi ko naman responsibilidad ang bagay na dapat ikaw nag-aasikaso. Aba, sumasagot ka na ngayon ha? Halika nga rito. Aray ko, Ninay. Anong gagawin mo sa akin? Ikukulong kita rito sa banyo. Swerte mo kung maglinis ngayon ng janitor ng school. Ninay, buksan mo ang pintuan. Maawa ka sa akin. Aalis na ako at bahala ka dyan makulong sa loob ng banyo. Walang awang kinulong ni Ninay ang kaklase niyang si Laika. Palagi niya itong binubuli at sakit din sa ulo ng kanyang guro. Maingay kasi siya at ginugulo ang ibang mag-aaral sa kanilang klase. Lumaki ang dalaga sa marangyang buhay, subalit nanlilimos ito ng atensyon sa kanyang mga magulang. Sa tuwing naiinip siya o di naman kaya'y napapagalitan ng kanyang mga magulang, ang ibang tao ang pinagbubuntunan niya ng inis at galit. Nasaan si Laika? Papasok pa ba siya ngayon? At ikaw naman, Ninay, hindi ka ba titigil sa panggugulo mo sa mga kaklase mo? Ipapatawag ko na talaga ang mga magulang mo. Di ipatawag mo, hindi naman pupunta mga ngayon. Bastos ka talagang magsalita ha? Lumabas ka sa klase ko ngayon din. Lalabas talaga ako dahil inaantok lang ako sa tinuturo mo. Pasigaw na sabi ni Ninay sa kanyang guro at umalis ito sa kanilang klase. Naglakad-lakad na lamang ito sa hallway ng kanilang paaralan. Habang palabas siya ng gate, nakabanggaan niya ang isang ale na nagtitinda ng mga kakanin sa labas ng eskwelahan nila. Tumingin siya ng masama rito at binulyawan niya ito. Naku, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya na mabangga ka. Bulag ho ba kayo para hindi niyo ako makita? Laki-laki na nga ng daanan, nabangga niyo pa ako. Tatanga-tanga naman kayo. Humihingi ako ng tawad. Mama! O anak, bakit ganyan ang itsura mo? May nangyari ba sa'yo? Anak niyo palang lampa na yan. Saka matanong ko lang, bakit ba ang baho niya kapag pumapasok? Naliligo ba siya? Hindi ko gusto ang tabas ng bibig mo. Bakit ganyan ka magsalita? Wala kang pakialam. Bulyaw na sabi ni Ninay at pinagtaasan pa nito ng kilay ang mag-ina bago siya umalis sa harapan ng mga ito. Hindi na siya bumalik pa sa kanilang klase at nagpasya na lamang na umuwi sa kanila. Pagkadating niya sa kanilang bahay, sumalubong agad sa kanya ang maingay na bunganga ng kanyang ina. Galit na galit ito dahil pinaalam ng kanyang guro ang mga ginagawa niya. Ano na naman itong nirereklamo sa akin ng guro mo, Ninay? Maingay at pasaway ka raw sa klase nyo. Hindi ka na ba talaga magbabago? Mga pagkakamali ko lang ang napapansin nyo. Lagi nyo na lang akong pinapagalitan. Sumasagot ka na ng ganyan sa akin? Pumasok ka bukas sa klase nyo at humingi ka ng tawad sa guro mo. Kapag hindi mo yung ginawa, itatakwil na talaga kita bilang anak ko. Hindi pinakinggan ni Ninay ang sinabi ng kanyang ina. Ipapasok lang at ilalabas din sa kabilang tenga niya ang mga sermon nito sa kanya. Kinabukasan, huli na itong nakapasok sa kanilang klase. Umupo ito sa bandang likuran at naglagay ng headphone saka kumanta ng malakas. Nakuha niya ang atensyon ng kanyang mga kaklase at dahil doon ay hindi makapag-aral ng maayos sa mga ito. Tumayo ang kanyang guro at tumingin ng masama sa kanya. Huminto ka na nga sa pagkanta mo, Ninay. Hindi na nakakapag-focus sa pag-aaral ang mga kaklase mo. Dapat hindi ka na lang pumasok kung ganyan lang din naman ang gagawin mo. Ha? May sinasabi ho ba kayo? Pasensya na, hindi ko marinig eh. Lumabas ka na nga lang dito at mas mainam pa na hindi ka na pumasok. Galit na galit ang guro ni Ninay dahil sa pagiging maingay at pasaway nitong estudyante. Nagtungo na lamang siya sa library at doon na lamang tumambay. Ilang oras lang ang nakalipas, nakita nito ang kaklase niyang si Laika na namimili ng babasahin ito. Pagkatapos ay umupo ito sa hindi kalayuan sa kanya. Maya-maya pa, binato niya ito ng papel na kanyang binilog-bilog. Ano bang ginagawa mo, Ninay? Hindi mo ba nakikita? Nag-aaral ako. Wala akong pakialam kung nag-aaral ka. Nabobore ako eh, kaya pagtitripan na lang kita. Bakit ba ganyan ang ugali mo? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Nakakainis kasi ang pagmumukha mo. Pareho lang kayo ng nanay mo na mabaho.
Sumusobra ka na talaga. Huwag mo idamay si Mama. Dahil nagtatrabaho siya para makapagtapos ako ng pag-aaral. Sa tingin mo makakatapos ka ng pag-aaral? Nagtitinda lang naman ang kakanin ng nanay mo sa labas ng school. Baka nga yung kinikita niya hindi pa sasapat sa pambili niyo ng pagkain. Tumigil ka na nga. Kung hindi, papatulan na talaga kita. Talaga? Bakit? Ano bang kaya mong gawin sa akin? Lampang pulubi? Binatukan ni Ninay si Laika at doon na nagsimula ang kanilang pag-aaway. Napailalim ito sa kanya at doon niya na pinag-uuntog ang ulo nito sa sahig. Hanggang sa mawalan na ito ng malay, inawat sila ng mga taong nasa loob ng library, ngunit hinang-hinana ang kanyang kamag-aral. Nakaramdam ng takot ang dalaga dahil dinala sa ospital ang kaklase niya. Nang malaman naman ni Aling Mierna ang nangyari, agad itong nagtungo sa emergency room kung nasaan ang kanyang anak. Dok, ano pong nangyari sa anak ko? Bakit wala po siyang malay? Ma'am, nagkaroon po ng pagdurugo sa loob ng ulo ng inyong anak. Hindi ko masasabi kung magigising pa siya o hindi na kayanin ng katawan niya ang kanyang kondisyon. Sinong may gawa nito sa anak ko? Humanda siya sa akin! Labis na ikinalungkot ni Aling Mierna ang nangyari sa kanyang nag-iisang anak. Nagtungo siya sa paaralan nito at nalaman niya na si Ninay ang nanakit kay Laika. Labis niya itong kinamuhian at nagawa niya itong pagbantaan. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Wala akong kasalanan sa nangyari sa anak niyo. Kapag hindi nagising ang anak ko, asahan mo na hindi kita patutulugin. Napakasama mo! Huwag niyo akong pinagbabantaan dahil kaya kayong kasuhan ng mga magulang ko. Alam kong kaya niyong daanin ang lahat sa pera. Kaya sa ibang paraan ko kukunin ang hustisya para sa aking anak. Nanlilisik sa galit ang tingin ni Aling Mierna kay Ninay. Kaya naman nakaramdam ng takot sa kanya ang dalaga. Dahil sa matinding pagkasuklam, naglakas loob ang ginang na tindera na humingi ng tulong sa kanyang inang mambabarang na matagal niya nang tinalikuran. Anak, nagbalik ka. Mabuti naman at nakita na ulit kita. Mama, kailangan ko po ang tulong niyo. Si Laika nasa ospital po siya ngayon. Ha? Bakit? Anong nangyari? Saka anong maitutulong ko? Barangin niyo po ang taong may gawa ng kasamaan sa kanya. Pero ayaw mong gamitin ang karunungan ko, di ba? Kaya mo nga ako iniwan dahil tutol ka sa ginagawa ko. Tama kayo, Inay. Kaya hindi ko sukat akalain na hihingin ko ang tulong niyo. Nakikiusap ako. Pahirapan niyo ang taong may kagagawa ng kasamaan sa aking anak. Desidido na si Aling Mierna na patawan ng sumpa ang nanakit sa kanyang anak. Mabilis namang umaksyon ang kanyang ina. Sinimula na nito ang orasyon na magbibigay ng malubhang karamdaman sa maingay at bully na kaklase ni Laika. Hanggang isang araw, nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo si Ninay. Napasigaw siya nang makapa ang isang bukol sa kanyang tuktok. Mami! Bakit ka ba sumisigaw, Ninay? Ano na naman bang problema mo? Mami, may malaking bukol po sa ulo ko. Ano? Patingin nga ako. Lumapit ang ina ng dalaga at tiningnan nito ang bukol sa kanyang ulo. Nanlaki ang mga mata at napasigaw din ito. Kaya naman lalo lang natakot si Ninay sa nangyayari sa kanya. Nahihiya na tuloy siyang pumasok sa kanilang paaralan. Ang pagkakaroon niya ng biglaang karamdaman ay pagkakaroon naman ng katahimikan sa kanilang paaralan. Ilang araw na kasi itong lumiliban sa klase nila at ikinatuwa naman ito ng mga kapwa niya mag-aral. Sinubukan na rin siyang ipatingin sa doktor. Ngunit hindi pa lumalabas ang resulta sa pagsusuri sa kanyang kondisyon. Bakit ba ang kulit nyo? Hindi na nga ako mag-aaral, kaya wag nyo na ako ipagamot pa. Hindi pwede, anak. Ilang buwan na lang matatapos mo na itong taon. Magsaklob ka na lang muna para hindi nila makita ang bukol sa ulo mo. Hinihintay pa natin ang sagot ng doktor mo sa pagsusuri sa sakit mo. Paano kung bulihin nila ako? Kung sisihin nila ako sa nangyari kay Laika? Bakit naman nila gagawin yon?
Wala ka naman talagang kasalanan, di ba? Wala po talaga akong ginagawa masama. Giit pa ni Ninay. Ngunit hindi naman ito makatingin ng direkta sa kanyang ina. Wala siyang balak aminin ang nagawa niyang kasalanan. Samantala, si Aling Mierna ay patuloy na humihingi ng awa sa Diyos. Hinihiling nito na sana magising na ang kanyang anak. Pinapalakas naman ni Lola Rosario ang kanyang loob. Huwag kang mawala ng pag-asa, anak. Magigising din ang apo ko. Nanay Rosario, gawin niyo po ang lahat para mas maghirap pa ang taong may gawa nito sa anak ko. Araw-araw tutubuan ng bukol sa ulo ang babaeng yon. Sinisiguro ko na hindi lang siya maghihirap. Malulugmok din ang kanilang pamumuhay. Anak, pababagsakin natin sila. Makikita sa mukha ni Nanay Rosario ang matinding galit nito sa taong gumawa ng kasamaan sa kanyang apo. Araw-araw naman, nagkakaroon ng bagong bukol sa ulo si Ninay na mas ikinagalit niya naman. Palagi na lamang nito pinagbubuntunan ng kanyang galit ang kanilang mga kasambahay. Aray, ano ba? Ayusin mong pagsuklay sa buhok ko kung ayaw mong kalbuhin kita. Pasensya na po, senyorita. Puro bukol na po kasi ang ulo nyo eh. Ang hirap po suklayan ang buhok nyo. Anong sabi mong buwisit ka? Halika rito at kakalbuhin kita. Wag po, senyorita. Maawa po kayo. Walang pag-aalinlangan na pinaggugupit ni Ninay ang buhok ng kanilang kasambahay. Nakaramdam kasi siya ng pangiinsulto mula rito. Hindi niya kasi matanggap ang kanyang karamdaman, kaya naman palaging mainit ang ulo nito. Dumarami na kasi ang mga bukol sa kanyang ulo. Nagiging sugat din ang mga ito kalaunan. Nagpasya na lamang ang kanyang ina na kalbuhin siya. Nagkakaroon na rin kasi ng hindi magandang amoy ang kanyang ulo. Pwede ba wag kang malikot? Kailangan na kitang kalbuhin dahil bumabaho na ang ulo mo. Magdahan-dahan naman kayo, Mami. Nasasagi niyo po ang mga bukol ko eh. Aray! Wala pa rin po bang resulta sa pagsusuri ng karamdaman ko? Huwag ka mag-alala, gagaling ka rin. Naisip ko, kung magpatingin kaya tayo sa albularyo. Mami naman, kwentong matanda lang po ang mga karunungan ng albularyo. Magaling na doktor ang kailangan ko. Galit na sabi ni Ninay at napapangiwi pa ito dahil sa kirot ng kanyang bukol sa ulo. Hindi na rin ito nakakatulog pa dahil sa madalas na pag-atake ng kanyang karamdaman. Muli silang bumalik sa kanyang doktor. Subalit binigyan lamang siya nito ng pansamantalang pantanggal kirot sa kanyang nararamdaman. Bago sila umuwi, dumaan na muna sila ng kanyang ina sa kanilang paaralan. Pagbaba ng mga ito sa kanilang sasakyan, nakita nila si Aling Mierna na masamang nakatingin sa kanila habang nagtitinda ito ng kakanin. Bakit ang sama ng tingin sa atin ng aling yon? Siya ang nanay ng pulubi kong kaklase. Sinisisi niya sa akin na nangyari sa anak niya. Ganun ba? Hoy, pulubing ale, huwag mong isisi kay Ninay ang katangahan ng anak mo. Kaya pala masama ang ugali niya. May pinagmanahan naman pala. Sambit ni Aling Mierna habang direktang nakatingin sa dalaga. Nilapitan naman siya ng ina nito at tiningnan mula ulo hanggang paa. Batid ng ginang na tindera na minamaliit siya sa mga tingin nito sa kanya. Pinakita niya naman ang kanyang katatagan at dumura siya sa harapan ng mga ito. Palibhasa walang pinag-aralan, mga mababang uring tao. Oo, mababang uri lang kami, pero hindi kami kriminal tulad ng anak mo. Anong sabi mo? Buwisit kang hampas lupa ka! Dumapo ang palad ng ina ni Ninay sa mukha ni Aling Mierna at doon na nagsimula ang kaguluhan. Pinaghiwalay na lamang ito ng mga guard ng paaralan. Dahil naman sa kaguluhang yon, mas tumindi pa ang galit ng ginang na tindera. Muli itong nagbitaw ng isang salita. Magdudusa kayo sa matinding paghihirap. Kinasusuklaman ko ang mga kagaya ninyo. Marami kaming pera kaya hindi mangyayari ang sinasabi mo. Sa susunod na pagsalitaan mo pa ang anak ko ng hindi maganda, malalagot ka talaga.
Mami, tara na nga po. Pinagtitinginan na tayo ng iba. Umalis na po tayo. Pagmamadali pa ni Ninay at umalis na lamang silang mag-ina. Naiwan naman si Aling Mierna na nakakuyom ang mga palad. Naisip na lamang nito na magtungo sa ospital at pagdating niya roon ay nakita niyang inaasikaso ng mga doktor ang kanyang anak. Inay, ano pong nangyayari kay Laika? Mierna, tumigil sa paghinga ang anak mo. Magdasal tayo na sana'y lumaban pa siya. Nag-aagaw buhay ang anak ko dahil sa mga hayop na yon. Hindi ko sila mapapatawad, Inay. Gumawa kayo ng paraan para mas maghirap pa ang ninay na yon. Huwag kang mag-alala dahil gagawin ko ang bagay na yan. Magsasagawa ulit ako ng isang orasyon para palakasin ang sumpa natin sa babaeng yon. Gusto kong makita kung paano sila maghirap. Nais kong masaksihan kung paano magdurusa ang taong may gawa nito sa anak ko. Ipatitikim ko sa kanila ang galit ng isang inang api. Ang pagkasuklam ni Aling Mierna ay mas sumagat pa sa inaasahan. Hindi ito titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa kanyang anak. Samantala, si Nanay Rosario naman ay nagpasya na munang umuwi. Isasagawa pa kasi nito ang kanyang orasyon. Kinabukasan, nagising ang mga magulang ni Ninay dahil sa malakas na sigaw niya. Mami, Daddy! Oh, ano na naman nangyayari at sumisigaw ka na naman? Mami, tignan mo ang hita ko. Naglalabasan ng malalaking sugat. Ano ba talagang nangyayari sa akin? Kung ano-ano kasing nilalagay mo sa katawan mo eh. Daddy naman, bakit ba parang hindi kayo nag-aalala sa akin? Pera lang kasi ang mahalaga sa inyo ni Mami. May sakit na nga ako, puro pa kayo trabaho. Ninay, wag mo nga kaming pagsalitaan ng ganyan. May karamdaman ka na nga, ganyan ka pa rin umasta. Hayaan nyo na lang ako mamatay at tupagin nyo na lamang ang mga trabaho nyo. Galit na sabi ni Ninay at nagbuntong hininga na lang ang ina niya. Sa tingin niya, hindi siya mahalaga sa kanyang mga magulang. Hindi kasi naibibigay ng mga ito ang sapat na atensyon para sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw at ang karamdaman niya ay mas lumala pa. Kaya naman inaalalayan na lamang siya sa paglalakad ng kanilang kasambahay. Senyorita, ayos lang ba kayo? Sa tingin mo, magtatanong ka pang tanga ka. Pwede ba bagalan mo ang paghakbang mo? Nahihirapan na nga ako sumabay eh. Alam mo nang ang hirap akong maglakad. Buwisit na to. Pasensya lang po kayo, senyorita. Tatanggalin na talaga kitang lintika kapag pinainit mo pa ang ulo ko. Nagawa pang batukan ng dalaga ang kanilang kasambahay at nakita ito ng kanyang ina. Sumimangot naman siya nang makita niya na tila aalis na naman ang kanyang mga magulang. Pumasok na naman sa kanyang isipan na hindi talaga siya importante sa mga ito. Malalim ang pinaguhugutan ng lungkot at sama ng loob ni Ninay. Kaya maaaring ito ang naging dahilan para siya ay maging pasaway. Mauna ka nang kumain mamaya ha. Gagabihin kami ng daddy mo. Saan na naman kayo pupunta? Di nyo ba nakikita ang kalagayan ko? Halos hindi na nga ako makalakad. Tapos trabaho pa rin ang inuuna nyo. Pwede ba itigil mo yung kadramahan mo? Kailangan namin magtrabaho ng mami mo para may pantustos kami sa gamutan mo. Huwag na kayong maghanap ng pera para malunasan ang karamdaman ko. Dahil mamamatay na rin naman ako. Kapag ganon, wala nang magiging pabigat pa sa inyo. Nangingilid ang luha ni Ninay sa kanyang mga mata dahil sa labis na pagtatampo sa kanyang mga magulang. Nagagawa pa rin kasi siyang iwan ang mga ito sa kabila ng kanyang karamdaman. Nagtungo na lamang siya sa kwarto niya at niyakap na lamang ang kanyang mga tuhod. Iniyak nito ang lahat ng sama ng loob niya. Ilang sandali pa, sumagi sa kanyang isipan si Laika. Hindi nito alam ang dahilan kung bakit niya ito pinuntahan. Nagpasama siya sa kanilang kasambahay. Hirap man siyang makaupo sa kanyang wheelchair, pinagpatuloy niya pa rin ang pagdalaw sa kamag-aral. Nasaksihan nito ang paghihirap ng kaklase. Lalapitan pa sana niya ito, ngunit nakita siya ni Aling Mierna. Anong ginagawa mo rito? Wala po.
Sinisiguro mo ba na patay na ang anak ko? Napakasama mo talaga. Wala akong kinalaman sa nangyari sa anak nyo. Inosente talaga ako. Muling giit ng dalaga at nagulat siya nang biglang hawakan ng ginang na tindera ang kanyang braso at itinuro nito ang anak na nakaratay. Mababaka sa mukha ni Aling Mierna ang galit na nanunuot sa buto. Kalabisan na ang pagkasuklam nito kay Ninay. Tignan mo ang lagay ng anak ko. Wala nang lakas ang kanyang katawan. Ikaw ang tumapos sa mga pangarap niya. Tandaan mo, mas matindi ang paghihirap na dadanasin mo kaysa sa aking anak. Nahihibang na ba talaga kayo? Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong kinalaman? Ang matinding pagtanggi ang siyang pag-amin mo sa iyong kasalanan. Bahala nga kayo sa buhay nyo, buwisit! Umalis na lamang ang dalaga dahil ramdam niya ang pagkasuklam ng ginang na tindera sa kanya. Pagka-uwi niya sa kanila, nakaramdam na naman siya ng matinding pananakit sa kanyang paa. Naglabasan na rin kasi ang mga ugat sa ibang parte ng kanyang katawan. Labis na siyang nag-aalala sa sarili. Ang paglala ng kondisyon niya ay kasabay naman ng pagkalugmok ng kanilang pamumuhay. Natalo sa sugal ang ama niya at nawala ang malaking halaga ng pera. Kaya naman labis na nagalit ang kanyang ina. Ang sunod-sunod na kamalasan ay ang siyang nagpahirap sa kanilang buhay. Ninay anak, wala na tayong sapat na pera para ipagpatuloy mo pa ang gamutan mo. Maghahanap na lang sana ako ng magaling na albularyo. Hindi ako matutulungan ng manggagamot na sinasabi nyo. Kung hindi sana inubos ni Daddy ang pera natin, di sana tuloy-tuloy ang gamutan ko. Mga makasarili kasi kayo. Aba, sumusobra ka na talaga. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan kami ng ganyan. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Hindi nyo man lang naisip ang kalagayan ko. Naghihirap na tayo ngayon, kaya paano na ako? Bumuhos ang luha ni Ninay sa harapan ng kanyang mga magulang. Hindi na nito kaya pang itago ang sakit na nararamdaman. Batid niya na unti-unti nang kinukuha ang buhay niya. Hanggang isang araw, nakumbinsi na siya ng kanyang ina na magpatingin sa isang albularyo. Gusto niyang wakasan ang buhay mo, iha. Kinasusok lamang ka ng matindi ng taong may gawa nito sa'yo. Masasabi niyo ho ba kung sino may gawa nito sa akin? 2 imahe ng babae ang nakikita ko sa kandilang pinatak ko sa tubig. Sila ang may gawa ng sumpa. Ang isa sa kanila ay sagad ang pagkasuklam sa'yo. Sino mga ito? May naiisip ka ba anak na maaaring makagawa ng ganitong pananakit sa'yo? Ang tindera ng kakanin lang ang makakagawa nito sa akin. Ang nanay ni Laika. Nanayo ang balahibo ng dalaga ng sandaling yun. At dahil naman sa galit ng kanyang ina, pinuntahan nito ang tindera ng kakanin sa tapat ng kanilang paaralan. Habang nagtitinda naman si Aling Mierna, nakita niya ang ina ni Ninay na papalapit sa kanya. Mababaka sa mukha nito ang galit. Hoy babae, bakit mo sinumpa ang anak ko? Ang lakas ng loob mong gawin niyo sa kanya. Nababaliw ka na ba? Anong pinagsasasabi mo dyan? Huwag ka na magmaang-maangan, pambwisit ka. Humanda ka sa akin. Inatake ng inay ni Ninay si Aling Mierna at sinira ang pwesto nito. Pinag-aapakan pa mga tindang kakanin. Dahil dito ay nanlaki ang mga mata ng ginang na tindera. Kinasuklaman na rin ito ng matindi ang ina ng kaklase ng kanyang anak. Bilang na lang ang araw ng buhay ng anak mo. Magdurusa siya sa matinding sakit at paghihirap. Mas masahol ka pa sa inaasahan ko. Kapag nawala sa akin ang anak ko, asahan mo nagaganti ako sa iyo. Sige, maggantihan tayong dalawa. Hindi ako natatakot sa inyo. Babalikan kita. Hindi pa ako tapos sa iyo. Hindi nakaramdam ng takot si Aling Mierna sa sinabing yon ng ina ng kaklase ng kanyang anak. Alam niya kasi na hindi na rin magtatagal ang buhay ng dalagang nanakit kay Laika. Masaya siyang nahihirapan ng mga ito. Samantala, si Ninay ay hindi na nagawang makapaglakad pa at nanatili na lamang ito sa kanyang higaan.
Bagamat ganun man ang kanyang sitwasyon, hindi pa rin naaalis ang pagiging maingay at masamang ugali nito. Madalas na itong sumisigaw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Tanging mga magulang na lamang niya ang nag-aasikaso sa kanya. Umalis na rin kasi ang mga kasambahay nila dahil hindi na nila ito kayang pasahuran pa. Wala na ba talagang manggagamot na makakapagpagaling sa akin, Mami? Natatakot po ako mamatay. Bakit kaya hindi natin subukan na humingi ng tawad sa mag-inang yun? Baka yun lang ang kailangan para bumuti na ang lagay mo, anak. Hindi ko gagawin yun, Daddy. Wala akong kasalanan sa mag-inang yon. Hindi ko ibababa ang sarili ko para sa mga pulubing yon. Ganito na nga ang sitwasyon natin, masama pa rin ang ugali mo. Pareho lang kayo ng nanay mo. Hoy, itigil mo nga yung bibig mo ha. May sakit na nga ang anak mo tapos kung ano-ano pang pinagsasasabi mo. Bahala na nga kayo sa buhay nyo. Sa pag-alis ng ama ni Ninay, naramdaman nito ang kirot sa kanyang puso. Madalas na rin kasing magtalo ang kanyang mga magulang dahil sa hirap ng buhay na kanilang dinaranas ngayon. Ang kanyang karamdaman naman ay labis niya ng ikinababahala. Natatakot siyang bawian ng buhay, ngunit wala pa rin itong balak humingi ng tawad sa kanyang nagawan ng kasalanan. Patuloy niyang iginigiit na inosente siya sa nangyari kay Laika. Samantala, si Aling Mierna ay umaasang magigising pa ang kanyang anak. Inay, kumusta na po si Laika? Ang sabi ng doktor kanina, brain dead na ang anak mo, Mierna. Hindi maaari yan, Inay. Buhay pa si Laika. Alam kong lumalaban ang katawan niya. Anak, pagod na ang apo ko. Bitiwan mo na siya para sa ganon makapunta na siya sa dapat niyang kalagyan. Nanay Rosario naman, bakit kayo ganyan magsalita? Mabubuhay pa ang anak ko at magwawakas naman ang buhay ng ninay na yon. Dahil sa galit at pagkasuklam ni Aling Mierna, naging sarado na rin ang pangunawa nito. Hindi niya kayang mawala sa kanya ang nag-iisang anak, kaya naman nahihirapan siyang tanggapin ang tunay na kalagayan ni Laika. Inutusan din ito ang kanyang ina na mas pahirapan pa si Ninay sa sakit na nararamdaman nito. Gusto niya na bago magwakas ang buhay ng dalaga, dumanas muna ito ng matinding paghihirap. Aray! Sobrang sakit ng mga bukol ko! Hindi ko na talaga kaya! Anak, konting tiis na lang at makakahanap din tayo ng lunas sa karamdaman mo. Pero Mami, nahihirapan na talaga ako. Ito na yata ang karma ko sa lahat ng ginawa ko. Ano bang sinasabi mo? Wala kang ginawang masama, di ba? Huwag kang mag-alala, maghahanap pa tayo ng magaling na manggagamot na makakapagpaalis ng sumpa sa'yo. Mami, nagsinungaling po ako sa inyo. Ako po talaga ang dahilan kung bakit nakaratay ang katawan ni Laika sa ospital. Tumigil ka. Sinabing hindi mo kasalanan eh. Tatanga-tangang kaklase mo kaya nangyari sa kanya yon. Kumapit ka lang. Gagaling ka pa, anak. Nakaramdam man ang pagsisisi si Ninay sa kanyang nagawa, subalit hindi naman ito gusto ng kanyang magulang. Hindi man niya nais magwakas ang kanyang buhay, ngunit sa tingin niya, hindi na siya magtatagal. Ang kanyang ina naman ay muling sumugod kay Aling Mierna at sa pagkakataon na yun, sa mismong bahay na nito. Ngunit si Nanay Rosario lang ang nandoon. Lumabas ka dyan sa loob, babae ka! Harapin mo ako! Sino ka bang maingay ka? Saka pwede ba huwag kang sumisigaw? Nakakaabala ka sa mga kapitbahay. Nasaan ang babaeng nambarang sa aking anak? Ilabas niyo siya. Umalis ka na kung ayaw mong masamain ka sa akin. Siguro may kinalaman ka ring matanda ka, no? Sa pagbibigay ng sumpa sa anak ko. Mga wala kayong puso. Umalis ka na kung ayaw mong ikaw naman ang barangin ko. Nakaramdam ng matinding takot ang babae kay Nanay Rosario, kaya naman nagmadali siyang umalis. Pagka-uwi naman niya, nakita niya ang nangihinang anak. Lumapit siya rito at doon na bumuhos ang kanyang mga luha.
Halos ramdam niya na rin ang matinding sakit na pinagdaraanan nito. Mami, mukhang hindi na po ako magtatagal. Gusto ko po sanang humingi ng tawad kay Laika. Nakikiusap ako. Dalhin niyo ako sa kanya. Pero anak, delikado dahil siguradong nandun ang kanyang ina. Hayaan na lang natin sila at huwag mong isipin na may kasalanan ka. May pagkakasala naman talaga ako at gusto kong makahingi ng tawad bago ko tuluyang bawian ng buhay. Sige na, Mami. Dalhin niyo na ako kay Laika. Dahil sa pagmamakaawa ng dalaga, nakumbinsi niya ang ina na dalhin siya sa kanyang kaklase. Tuluyan na nitong tinanggap ang kanyang pagkakamali. Hindi pa man sila nakakalapit kay Laika, hinarangan na sila ni Aling Mierna. Masama itong nakatingin at batid nila ang matinding galit nito sa kanila. Anong ginagawa niyo rito? Sasaktan niyo ba ulit ang anak ko? Hindi po, Aling Mierna. Gusto ko po sanang humingi ng tawad sa nagawa ko kay Laika. Inaamin ko na ang pagkakasala ko sa kanya. Malungkot ang buhay ko dahil walang sapat na atensyon sa akin ng mami at daddy ko. Binaling ko sa anak niyo ang galit at sama na loob ko sa mga magulang ko. Alam mo ba ang estado ng kalagayan niya ngayon? Naghihirap ang katawan niya dahil sa'yo. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Magdurusa ka ng higit sa inaasahan mo. Hoy, magtigil ka na nga. Nagpunta ang anak ko rito para humingi ng tawad. Tapos ganyan pa ang sasabihin mo? Ikaw ang dapat nasisihin sa mga nangyayari. Lumayas na kayong mag-ina. Hindi ko kailangan ng paghingi niyo ng tawad sa anak ko. Walang nagawa si Ninay at ang kanyang ina kundi ang umalis na lamang. Hindi na rin ito ipipilit na patawarin pa siya ni Aling Mierna. Ramdam niya kasi ang matinding pagkasuklam nito sa kanya. Sa paglipas pa ng ilang araw, ang katawan ng dalaga ay tuluyan na ngang bumitaw. Labis na nalungkot ang kanyang mga magulang, dahilan naman para mas tumindi ang galit ng mga ito sa ginang na tindera. Ano, masaya ka na ba? Wala na ang anak ko. Pinagbayaran niya na ang kasalanan niya. Dapat lang, dahil yun ang nararapat. Pareho tayong ina kaya dapat alam mo kung saan nagmumula ang galit ko. Ang pagkakasala ay hindi mo maitatama sa pamamagitan ng isa pang kasalanan. Sa tingin mo tama lang ang nangyari sa anak ko? Napakawalang puso mo. Dapat mamatay din ang anak mo. Pareho tayong magdusa. Hindi nararapat na mawala ang anak ko. Marami pa siyang pangarap para sa amin. Pero tinuldukan yon ng anak mo. Mierna, si Laika! Natigil sa pagsasalita si Aling Mierna nang marinig ang boses ng kanyang ina na natataranta. Tinungo nito si Laika at doon na nang hina ang kanyang mga tuhod. Tuluyan na rin kasi siyang iniwan ng kanyang anak. Anak, huwag mo iwan si Mama. Alam mo ba na nakuha ko ng hustisya para sa'yo? Bumangon ka na dyan at ituloy mo mga pangarap natin. Mierna, tama na. Wala na ang anak mo. Tanggapin mo na lang. Inay, ito ba ang kabayaran sa maling paraan sa pagkuha ko ng hustisya para sa anak ko? Patawarin mo ko kung nagawa kong konsintihin ang galit mo. Pinagsisisihan ko na rin ang nagawa kong kasalanan, anak. Magsisi ka at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Niyakap ng mahigpit ni Nanay Rosario si Aling Mierna. Pinadama niya sa anak niya na hindi ito nag-iisa at karamay siya sa kalungkutan na dinadala nito. Pareho mang nagwakas sa kasamaan ang mga buhay ni Laika at Ninay. May mga nakuhang aral at leksyon naman ng mga taong naiwan nila. Nagpatuloy sa buhay ang kanilang mga magulang. Tunay nga ang kasabihan na kapag galit ang iyong itinanim, sakit at puot din ang aanihin.
Ang mga kasalanan na nagawa natin ay siyang magdudulot sa atin ng matinding paghihirap. Ang bawat pagkakamali ay magreresulta ng isa pang problema. Wakas!